Walang humpay ang saya ang nararamdaman ngayon ng mga Pinoy fans, especially ang mga blooms sa naabot ngayon ng BINI. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, may isang girl group sa Pinas ang nakapag-perform sa prestihiyosong event ng KCON LA sa taong ito. Talagang nakakatuwang makita na full support rin ng ibang mga Pinoy sa LA para mag-cheer sa BINI. Talagang world domination ang ginawa ng nag-iisang Nations Girl Group. Pero ano ba kaya ang susunod nating aabangan sa BINI? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe sa ating channel. Sa isang makasaysayang sandali na nakamit ng nag-iisang girl group ng bansa at walang iba kundi ang BINI. Ang isang makasaysayang milestone sa pamamagitan ng pagiging unang Filipino act na mag-perform sa entablado sa KCON LA sa 2024 na isang kilalang music festival. Ang pagtatanghal ng grupo ng kanilang pinakabagong single na Cherry on Top sa panahon ng M Countdown pre-show ay nagtanghal sa mga fans sa kanilang kamanghamanghang denim blue at pink na kasuotan. At habang sila ay ini-introduce ng host, nabigla ito sa lakas ng hiyawan. At hindi lang yan, dahil bukod sa kanilang performance, nalaman din ng mga blooms na nahatak ni Gwen ang audience habang kumakanta ng solo part niya. Dahil sa lakas ng hiyawan, talaga nga namang isang kamanghamanghang gabi kung ito ay maituturing. Pero sa kasamaang palad, hindi nakapunta sa event ang leader ng BINI na si Joanna Robles dahil sa di inaasahang mga issue sa kalusugan. Inanunsyo ito ng mismong page ng BINI. Bagamat na-interview pa ito bago sumakay sa eroplano, pero may iniinda na pala ito, kaya mas minabuti na hindi na lamang sumama at magpahinga muna. At dahil wala ang kanilang leader, nag-step up naman sina Colette at Aya para pamunuan ang grupo. Ang mahalagang okasyong ito ay hindi lamang nagpapahayag ng isang milestone para sa BINI, kundi pati na rin para sa P-pop at OPM music scenes, na nagbibigay liwanag sa talento ng mga Pilipino sa isang global platform tulad ng KCON, na kilala bilang isa sa mga pangunahing K-pop festival sa buong mundo. At syempre, hindi basta-basta ang mga nagtatanghal sa Crypto Arena sa California dahil nagtatampok ito ng mga bigatin at mga sikat na lineup ng mga K-pop act. Kabilang ang ENHYPEN, NMIXX, STAYC, Zero Base One, P1 Harmony, Boy Next Door at marami pang iba. Pero ito ay makasaysayan rin para kina Sheena at Colette dahil kung noon ay nasa audience lang sila para makapanood ng performance ng kanilang mga iniidolong K-pop group, ngayon ay nagtanghal sila sa iisang stage. Kaya pagkatapos ng kanilang performance, kitang-kita sa mga mata nila Sheena at Colette ang kagalakan na makitang malapitan ng kanilang iniidolo. Samantala, may nakakatuwa namang post sa X si Sheena patungkol sa iniidolo rin ni Joe, bagay na tinupad naman ng mga blooms. Ayun, Jake, that's my name. Kristen. Ang pakikilahok ng BINI ay nag-extend sa kanilang pagtatanghal habang sila ay sumali sa isang espesyal na panel na may pamagat na Meet the Rising Stars BINI, na lalo pang pinatatag ang kanilang presensya at impluwensya sa convention. At sa darating na Grand BINIverse Show, maaasahan ng mga fans ang Grand BINIverse Show ng BINI sa Araneta Coliseum na ngayon ay na-reschedule dahil nakinig ang management sa mga hinaing ng mga blooms. Una sana itong nakatakda sa October 4, ngunit ang konsyerto ay nangako na magiging isang kamanghamanghang okasyon matapos ipahayag ng grupo noong June 30, kasabay ng pagtatapos ng kanilang matagumpay na 3 gabing show sa NFT. Pero dahil rin ito sa sobrang busy ng BINI at nangangamba ang mga fans sa kalusugan ng mga ito at isang pangunahin rin na makapag-ipon ng mas mahabang panahon. Kaya gaganapin na ito sa November 16 at 17. Kaya isang makasaysayang sandali ito ng BINI sa KCON LA 2024 na nagdiriwang ng kanilang mga tagumpay at ambag sa industriya ng musika. Hanggang sa muli, patuloy na suportahan ang sariling atin at maging marespeto sa kahit sino. Maraming salamat!